Nadama si Yvonne na nagmamayabang sa host. Ginagantimpalaan ang host ng isang pares ng globally limited edition na Armani Heels. Ano ang sinabi mo? Makinig ka. Kung hindi mo babayaran ang sapatos ko ngayon, hindi ka makakatakas dito. Tingnan mo. Globally limited edition na Armani ito. Tingnan mo ito. Ito ang global limited edition na Armani Heels. Totoong-totoo ito. Mukhang totoo nga. Seryoso. Isang tunay na pares ng Armani Heels. Oo. Bagay na bagay sa iyo. Eksakto. Mukhang mas maganda pa ang kalidad kaysa kay Evans. Kasi nungalingan yan. Ang sa akin ang global limited edition na Armani, okay? Ang tunay. Isa lang siyang delivery girl. Paano niya kayang bilhin yan? May authenticity code ang mga tunay. I-scan ko para malaman. Gantimpala ito mula sa sistema. Makapasa kaya sa scan? Tingnan mo. Tunay ito. Maria Santos, pwede mong ibigay sa akin ang sapatos na yan bilang bayad pinsala. Evans, hindi tama yan. Baka idini-deliver lang ito ni Maria para sa isang kliyente. Kung kukunin mo, paano niya matatapos ang delivery? Ibalik mo ang sapatos kay Maria. Siya! Ay ipinagtatanggol ako. Wag na, mga kaklase lang tayong lahat. Hindi na kailangang gawing malaki ang issue. Kung gusto mo, kunin mo, para hindi ka mahuling nagsusuot ng peke at mapahiya. Hindi peke ang sapatos ko. Huwag kang magkalat ng chismis. Ha? Juan, pasok na rin tayo. Si, Sige, mga mahal kong kaklase, tayo'y magdagay. nagde-deliver. Maria Santos, Ang delivery zone. matalino ka naman talaga noon. Sayang lang wala kang tiyaga. Kaya napunta ka sa pagde-deliver ng pagkain. Hindi tulad ko. Kakagaling ko lang mag-aral sa abroad at nagtrabaho sa Hengtong International. Sa loob lang ng 3 taon, ako na ang naging marketing director. Naku, napakalaking halaga ng sahod ko kada taon. May bahagi pa ng insentibo at kamakailan lang, nakabili ako ng bahay sa Purok ng Rurok, isang 700 metro kwadradong marangyang penthouse. Ay, wow. Kung magmamakaawa ka sa akin, baka makapagrekomenda ako sa HR manager para makapagtrabaho ka. Hindi na. Salamat. Maayos naman ang buhay ko. Huwag kang walang utang na loob. Magkano lang ba ang kikitain mo sa pagde-deliver ng pagkain? Nakakahiya ka sa ating paaralan. Tama. Mabait lang si Evans sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito. Kung ibang tao, tatawanan ka na lang. Ikaw pa ang mapili? Na-detect ang pagmamayabang ni Evans. Iginagawad sa host ang 80% bahagi ng Hingtong International. Kasama ang isang property sa Purok ng Rurok. Nandito na naman. Maria, anong iniisip mo? Pupunta ka ba o hindi? Diretsuhin mo na lang ako. Huwag mo nang patagalin. E-expect mo bang magmamakaawa ako sa'yo? Si Yeyuwei na yon ay kitang-kita namang gustong ipahamak ako. Hindi ako pupunta. Hindi. Salamat. Hindi ako pupunta. Juan, nais ko lang maging mabait. Pero alam mo ba, hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Ay, sige na. Nagsasayang lang ako ng laway sa pag-aalala sa kanya. Hindi naman kailanman hiningi ni Maria sa iyo ng trabaho. Dahil hindi siya interesado, tigilan mo na siyang pahirapan. Juan, nagtatanong lang naman kami para kay Maria. Tingnan mo siya. Isang dalagita na nagde-deliver ng pagkain sa mga ganyang damit. Kung mag-aasawa man siya, walang magkakagusto sa kanya. Eksakto. Kung magde-date man siya, pagkakita pa lang sa kanya, sasabihin na, hala, may dala-dalang takeout bag. Baka akalain ng iba na date, pero ang iba, akala'y dumating lang ang delivery niya. Oy, Maria Santos, delivery girl. Ang tatay ko kaka, bili lang sa akin ng Maserati. Bakit hindi ka na lang magmaneho para sa akin? Maging driver mo ako. Tungkol naman sa sahod mo, pwede nating pag-usapan. Talagang mas maganda yan, kaysa mag-deliver ng pagkain. Hindi, salamat. Wala pa nga akong driver's license eh. ano bang problema ninyo? Hindi kailangan ni Maria na maghanap ka ng trabaho para sa kanya? Na-detect ang pagmamayabang, Jiang Linlin. Gantimpala ay iginawad, isang Maserati para sa host. Seryoso ka ba, Ginang? Mahilig ba kayong magyabang o ano? Dumalo ako para sa class reunion. Paano naging shopping spree ito? Hindi nagbibiro ang sistema. Pinapadala na ang mga susi. Itong mga susi ng kotse.
Wala yan. Susi lang ng kotse ko. Ang susi ng kotse. Ay, wala lang. Susi ng kotse ko ito. Susi ng kotse? Siguro susi lang ng e-bike yan. Ito ang tunay na susi ng kotse. Maria, ano ba ang gusto mong patunayan? Si Yewei, tumutulong lang bilang kaklase. Kung hindi, ang magandang oportunidad na ito, hindi basta-basta mapupunta sa'yo. Sa halip na magpasalamat, nagpapanggap ka pang mayaman dito. Sige, salamat. At salamat din kay Yewei. Pero tungkol sa pagiging driver ng Maserati, ang trabahong ganoon kaganda dapat mapunta sa talagang nangangailangan. Kakaka-resign ko lang sa trabaho, kaya delivery muna ang ginagawa ko ngayon. Mga taong walang tunay na kakayahan, puro delivery lang ang alam. Ganyan lagi ang sinasabi. Sige na. Huwag na nating pag-usapan ito. Oo nga pala, mga kasama, ako ang sasagot sa bill natin mamayang gabi. Alam kong mayaman ang pamilya ni Juan, pero hindi rin naman masama ang background ng pamilya ko. Si Juan at ako ay isang angkop na kasal, sa totoo lang. Ang tito ko ay shareholder ng Hotel ng Ulap. Makukuha niya tayo ng 50% discount sa pagkain natin. Hindi ka naman nagsisinungaling, diba? Na-detect ang pagmamayabang ni Yewei. Ginagantimpalaan ang host ng Hotel ng Ulap, 100% ng shares, at isang black card. Totoo ito. Ang Hotel ng Ulap ay isang kilalang 5-star hotel. Sa akin na ngayon ang hotel na ito? Maria, ano ang hawak sa kamay mo? Wala lang. Maria, ang kakaiba ng ugali mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko rin alam. Parang panaginip lang ang pakiramdam. Kung nasa panaginip ka nga at aminin ko ang nararamdaman ko sa'yo, papayag ka ba? Paano kung sabihin kong gusto kita? Papayag ka ba? Panaginip mo yan. Sige, papayag ako. Hoy, sandali lang. Maria, buti naman alam mong nananaginip ka lang. Isang ordinaryong babae na tulad mo. Isang delivery girl. Anong makikita ni Juan sa'yo? So, biro lang pala ang lahat. Gets ko. Isa lang akong kawawang babae. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Juan, huling beses ko nang sinasabi sa'yo, bagsak na ang pamilya ni Maria kung malalaman kong nagde-date kayo. Wala ka na. Nanay, nag-overthink ka lang. Nasa high school pa ako. Kami niya, magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang. Yun lang. Minsan, siya ang nagligtas sa akin. Ang nararamdaman ko sa kanya ay pasasalamat lang. So, niloloko ko lang pala ang sarili ko. Maya, pakiramdaman mo, hindi ka nananaginip. Teka, nagtapat ba talaga si Juan sa akin? Tara na mga kasama, isa pang round. Juan, huwag mong isiping hindi ko nakita kayong magkasintahan ni Maria. Hindi ko alam kung anong nakikita mo sa sinasabi nilang magandang yan. Pero mapapasayo rin kita. Maria, hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang meron ka na si G. De La Cruz ay nahulog na talaga ang loob sa'yo. Gusto ka na niya mula noong high school. Simula pa nung high school, gusto na kita. Simula pa nung high school, may gusto sa akin si Juan? Imposible. Wala kang nakita ngayon. Juan, ayos ka lang ba? Ang pa ako. Sa tingin ko, naipit o naipilay. Mukhang nalinsad. Maria, pwede mo ba akong samahan sa infirmary? Itinuro ito sa akin ng lolo ko nung bata pa ako, para sa mga pilay at pasa. Gusto mong subukan ko? Talaga? Ang ganda-ganda mo ngayon. Talaga? Pasensya na. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Ayan, ayos na. Subukan mo. Ayos na talaga. Maria, salamat sa'yo. Tatawagin ko na si Mingyu ngayon para ihatid ka sa infirmary. Mingyu, anong sinasabi mo? Lasing ka ba? Hindi ako lasing.
Tingnan mo yung sarili mo, wala ka namang kwenta. Paano mo napasunod si G. De La Cruz? Si Juan dito, siya ang panganay na anak ng pamilya De La Cruz. Lasing na lasing ka na. Nagsasabi ng kalokohan. Maria, hindi siya nagsasabi ng kalokohan. Ang sinabi niya, bawat salita ay totoo. Hindi ka naniniwala? Kaya ko pang sumabay sa inyo. Ipagpatuloy natin ang selebrasyon. Ayos. Bihira lang tayong magkita-kita na ganito kasama-sama. Ganito na lang. Ako ang bahala. Lahat tayo. Mag-KTV sa club ng Ginintuang Melodiya. Pinsan ko ang may-ari ng club ng Ginintuang Melodiya. Papahanda ko siya ng lahat para sa atin. Na-detect pagmamayabang. CEUA, Gantimpala, Club ng Ginintuang Melodiya, 100% pagmamayari. Angsa, Ang club ng Ginintuang Melodiya, 100% pagmamayari. Ang laki ng halaga niyan. Maria, anong iniisip mo? Juan, sasama ka ba? Hindi ako madalas pumunta sa mga ganong lugar. Pero kung ikaw ay sasama ako sa'yo. Eh di tara na. Magandang gabi po, Miss. Ito po ang inyong bill. Cash po ba o card? Bakit ang mahal naman ito? Pambili na ito ng kotse. Miss, marami po kayong in-order na premium bird's nest. Napakapampaganda po nito para sa kababaihan. Kaya medyo mahal po talaga. Ang tito ko ay si Yemingwei. Binigyan niya ako ng ikupon na ito. Sabi niya, 50% ang diskwento. Paumanhin po, Miss. Tungkol po sa coupon na ito. Para lang po ito sa individual meals. Ito po ay private room para sa 10. Hindi pwede? Paumanhin po, hindi po ito magagamit. Hindi tatanggapin to. Pasensya na, hindi tinanggap. Shareholder ba dito ang tiyo mo? Bakit hindi mo na lang siya tawagan? Sige. Text ko siya ngayon din. Ako na ang bahala dito. Hala, wag. Ako na ang magbabayad. Sabi ko na. Naku, sana makita ni Juan ang impluensya ng pamilya ko para makita niyang bagay na bagay tayo. Ngayon, baliktad ang nangyari. Hihingi na lang ako ng pera sa pamilya ko. Kilala ko rin ang may-ari dito. Ako na ang bahala. Hindi maliit ang halagang ito. Maria, sino ba ang niloloko mo? Lahat ng ipon mo kulang pa para sa isang putahe dito. Tapos mangunguna ka pang magbayad? Eksakto. Sa tingin ko, ang pera mo dapat itabi mo na lang para sa pamasahe pa uwi. Subukan ko. Hoy, ikaw! Ito ay isang black gold card. Sandali lang po, Miss. Hindi basta-basta ang bill na ito. Kulang ang ilang delivery mo para dito. Ganoon karaming barya ba ang dala mo? Hala, Yvonne, bakit hindi mo pinigilan si Maria? Hindi ka rin makakabayad, di ba? Paano naman nangyari yon? Hintayin mo lang. Hintay ka lang. Kapag bumalik na ang server at mapahiya si Maria, ako na ang mag-aayos ng bill. Naniniwala ako sa'yo. Nakapag-text na ako sa tatay ko. Kapag dumating na ang pera, ipapakita ko sa'yo na mali ang pagdududa mo. Maria, sigurado ka ba dito? Kung hindi, gamitin mo muna ang card ko. Hindi. Okay lang. Nasaan na kaya yung server? Bakit ang tagal? Hindi naman ito peke, no? Hindi naman ako niloloko ng sistemang ito, di ba? Boss, kumain ka dito at hindi mo man lang ako sinabihan. Boss? Boss, dapat sinabi mo sa akin na darating ka para kumain. Bakit niya ako tinatawag na boss? Ah, tama. Ako ang may-ari ng hotel ng Ulap. Lahat ng shares. Ibig sabihin ako talaga ang boss nila. Ito. Si Maria pala ang boss ng hotel ng Ulap? Paano nangyari yun? Delivery girl lang siya. Paano siya naging ang may-ari ng hotel ng Ulap? Boss. Kung may iba pa kayong hiling, sabihin nyo lang sa amin anumang oras. Ah, sige. Wala naman. Nagkikita-kita lang kami dito ng mga kaklase ko. Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho niyo kung kailangan. Opo, ma'am. Nalasing ba ako? Nagkakamali ba ako ng nakikita? Itong si Maria. Siya pala ang boss ng hotel ng Ulap? Boss? Ikaw talaga ang may-ari ng hotel ng Ulap? Maliit na bahagi lang. Talaga. Napakaliit na may-ari. Maliit na may-ari lang. Maria, anong nangyayari dito? Maria, ang galing mo talaga. Muntik mo na akong naloko kanina. Nag-text lang ang tito ko na hindi na namin kailangang magbayad. Tito ko ang naglibre sa kinainan natin.
Tapos, ikaw ang gustong kunin ang lahat ng kredito? Ang tiyo ko ang sumagot sa bayarin. Ikaw ang gustong umangkin ng kredito? Ganun pala. Akala ko talaga si Maria ay isang nakatagong mayamang anak. Isang tunay na tagapagmana. Sandali lang. Si Manager Santos at yung waiter, anong nangyari doon? Huwag mong kalimutan, delivery girl siya. Dito siya palagi nagdi-deliver. Kaya syempre kilala niya sila. Nakahanap lang siya ng isang tao para magpanggap kasama niya. Hindi naman ganoon kahirap yon. Hindi ako naniniwala. Maria, may tinatago ka sa akin. Nako, paano ko ba ipapaliwanag? Hindi ko basta masasabi na mayroon akong sistema ng katuparan ng pagmamayabang. Sige. Huwag na natin pag-usapan. Hindi ba't sabi ni Yue gusto niyang kumanta? Oo, Tara na, kumanta tayo. teka muna. Ang may-ari ng club ng Gininto ang Melodia ay pinsan ko. Tatawagan ko siya ngayon para magpareserba ng kwarto. Pinsan, mayroon ka bang mga pribadong kwarto na available ngayong gabi? Wala nang bakante, hindi ba? Hindi ba pwede kang makiusap para sa akin? Sige, nakuha ko na. Lahat ng kanyang pribadong kwarto ay nakabook na para ngayong gabi. Siguro sa iba na lang tayo pumunta. Yue, ikaw naman ang nagsabi na gusto mong pumunta sa club ng Ginintuang Melodia. Hindi, pero hindi ba siya lang ang nagsabi noon? Lahat ng kwarto ay nakabook na. Narinig ninyo lahat siya, di ba? Teka, pabayaan mo na siya. Biglaan lang naman namin naisipang kumanta ngayon lang. Kung ganon, aalis na ako. Kung maghihiwalay tayo ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan tayo muling magkikita? Juan, kilala ko rin ang may-ari ng club ng Gininto ang Melodia. Gusto mong tawagan ko at magtanong? Ano ba ang gusto mong patunayan? Tumawag na ako sa may-ari ng club ng Gininto ang Melodia. Kahit ako, hindi makakuha ng pribadong kwarto. Ano sa palagay mo ang makakakuha ng isa? Eksakto. Si Yue mismo ang nagtanong sa may-ari. Ano ba yung paggamit mo ng telepono? Minamaliit mo ba si Yue? Maria, kalimutan mo na. Hayaan mo akong asikasuhin ito. Sandali. Nagmamagaling ka ba? Talagang tumatawag ka? Alam mo ba ang numero ng may-ari ng club ng Gininto ang Melodia? Maria, ang mga pribadong kuwarto sa club ng Ginintuang Melodia ay talagang mahirap i-book. Hoy, hayaan mo na lang si Maria na subukan. Baka si Maria ay isang uri ng hidden big shot. Anong hidden big shot? Kung tatanungin mo ako, nagpapanggap lang siya. Sinusubukan lang niyang atensyon ni Juan. Yung buong bagay sa bill kanina, siguro may inupahan siya para pekain. Eksakto. Isa ka lang delivery girl at talagang ginagampanan mo ang papel. Ang babastos ninyo. HMPH. Bastos ang mga salita ko? Mali ba ako? Isa ka lang kawawang babae na nagsisikap na mag-book ng kuwarto sa club ng Ginintuang Melodia. Katawa-tawa. Maria, kalimutan mo na. Ayos lang kung hindi tayo mag-book. Manager Guo? Mamaya, ako at ang ilang kaklase ko ay gusto kumanta. Mayroon ba kayong pribadong kwarto? Oo. Nagpapanggap. Ipagpatuloy mo. Walang swerte, ha? Nakuha ko. Kuwarto 888. Imposible. Maria, nakareserba ka talaga? Puno na ang mga regular na private room sa club ng Gininto ang Melodia ay punong-puno na. Pero may available pa na Diamond VIP room. Pwede tayong kumanta mamaya. Ang Diamond VIP room sa club ng Ginintuang Melodia ay may minimum hourly charge na malaking halaga. Minimum spend na malaking halaga. Maria, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang malaking halagang yon ay wala sa abot natin. Gets ko na. Maria, sigurado ako, pinagtripan mo lang tayo, di ba? Pinagkakatiwalaan mong hindi tayo maglakas loob na pumunta. Maria, kung talagang pupunta ka, ang bill ay akin na. Hindi na kailangan. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa gabing to. Talaga? Tara na. Dahil si Maria ang manlilibre, tara na nga. Pero makinig ka, Maria. Sasabihin ko na ito ng diretsahan. Kapag dumating ang oras at hindi mo mabayaran, huwag kang maglakas loob na lumuhod sa harap ko. Maria, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Juan, komplikado. Paano kung sabihin kong naman ako yon? Maniniwala ka ba? Sa tingin mo ba, maniniwala ako? Lynn,
hindi kaya itong kotse na ito, yung bagong Maserati, na binili lang sa'yo ng tatay mo, di ba? Ako ang bumili ng kotse na yan. Hindi ko palang napapasundo. Hoy Maria, mamaya, teka lang, wag mo nang sakyan yung laspag mong scooter. Sumakay ka na lang sa kotse ko. Papa-experiencehin kita kung ano ang pakiramdam ng sumakay sa BMW. Hindi na kailangan. Tinawagan ko na ang driver ko. Malapit na siyang dumating kasama ang kotse ko. May driver na maghahatid ng kotse mo? Ibig mong sabihin, hindi yan yung bagong scooter mo, no? Juan, sabay ka sa akin. Juan, sabay na tayong umalis. Bakit naman sasabay sa'yo si Juan? Maliban na lang kung gusto mong maupo siya sa delivery box mo. Kaya talagang akin nga ang Maserati na ito. Wow, Maria, meron ka talagang Maserati? Kay Maria talaga ang Maserating ito? Imposible. Delivery girl lang siya. Paano niya mabibili ang isang Maserati? Lynn, hindi ba yung Maserati na binili sa'yo ng tatay mo ay kapareho ng model nitong to? Kapareho ng model nitong to. Umalis ka na. Huwag mong banggitin yung mga nakakasakit na usapan. Nagmamayabang lang ako kanina. Tsaka, yung binili ng tatay ko ay standard model lang. Hindi ito makakapantay sa kanya. GNG. Santos, ikaw pala ay isang nakatagong malaking tao. Ikaw at si G. De La Cruz ay isang angkop na kasal. Kung sana makasakay ako sa parehong sasakyan ni Juan. Gen, K, Santos, may paraan ako para kayo at si G. De La Cruz ay magkasabay na sumakay. Anong ideya mo? 170. Maria, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Eto. Patingin nga. Baka, dapat pumunta tayo sa ospital para mapabandahan yan. Talaga, ayos lang ako. Hindi mo ba naalala? Itinuro sa akin ng lolo ko kung paano gamutin ang mga pilay at pasa. Eh di makakapagpahinga na ako ng maluwag. Hoy pare, pwedeng magmaneho ka ng mas maingat? Ang driver na pinadala ng sistemang ito ang labo naman. Hindi ako makapaniwalang ganito ang tulong nito sa akin. Maria, mukhang maganda ang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. At ako naman, laging nag-aalala para sa'yo. Nitong mga nakaraang taon, ako kasi, Pagkatapos ng graduation natin sa high school, bakit ka bigla na lang nawala ng walang bakas? noon kasi, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Kaya hindi na ako nakipag-ugnayan sa mga kaklase natin. Alam mo ba? Taon-taon kitang hinahanap? Pasensya na. Kung nag-alala ka, Sapat na ba ang isang pasensya? Kahit na may utang na loob ka sa akin ngayon. Maaga o late, kailangan mong maghanap ng pagkakataon para bayaran ang utang na ito. Maligayang pagdating sa club ng Gininto ang Melodya. Wow! Ito ang tinatawag kong prestihiyo. Nasaan sina Juan at Maria? Natatakot ba silang gumastos kaya hindi nangahas na pumunta? Kaya umuwi na lang sa kanilang mga nanay? sino ang nagsabing hindi ako nangahas na pumunta? Maligayang pagdating, boss. Boss, Maria, sinasabi mong sayo ang club ng Gininto ang Melodya? you wait. Hindi ba't sinabi mong pinsan mo ang may-ari ng club ng Gininto ang Melodya? Ano to? Paano kong malalaman? Diyos ko, ako nga talagang may-ari ng club ng Gininto ang Melodya. Ang galing ng sistemang ito. Maria, kailan pa naging pag-aari mo ang club ng Gininto ang Melodya? Ano? Juan, makinig ka sa akin. Tungkol sa buong bagay na ito. Kasi, Huwag mong sasabihin mo na mana ulit ito mula sa lolo mo? paano kung sabihin kong ginamit ko ang mana mula sa lolo ko para bilhin ang lugar na ito? Maniniwala ka ba? Gien, Santos, handa na ang pribadong silid. Mabuti?
Sige, sige. Sige, tapos na ang palabas. Bumalik na sa trabaho. Opo. Sandali lang. May empleyado tayo dito na apelyidong Son, pinsan ni Yue. Ipatawag mo siya. Siguro ang ibig niyong sabihin ay Supervisor Garcia. Supervisor Garcia. Oy, oy, oy. Nandito, Ginang, Santos. Ginamit mo ang posisyon mo para magreserba ng pribadong silid para kay Yue, di ba? Hindi po, Ginang, Santos. Hindi ko po magagawa yon. At saka, ang mga presyo dito ay sobrang taas para sa isang tulad ni Yue na kayang bayaran. Gets mo? Sigurado ka dyan? Kapag nalaman kong inabuso mo ang posisyon mo, alam mo ang mangyayari. Ginang, Santos. Hindi po talaga. Si Yue ang laging nagsusumiksik sa akin. Hindi ko siya pinapansin. Hoy, ikaw! Magaling! Basta't magsikap kayong lahat. At maganda ang performance ninyo. Lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataon para sumikat. Ginang, Santos, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, yung si Yvonne, talagang may pagkaproblema. Ikaw naman, ang cute-cute mo. Magkamag-anak tayo, ano ba? Paano mo nagawang pag-usapan ako ng ganyan? Yvonne, huwag mong gamitin sa akin yung card ng pamilya. Malayong pinsan lang tayo, alam mo ba yan? Malayo. Ay nako. Ginang, Santos, maging diretsahan na ako sa inyo. Si Yvonne, nag-aral nga siya sa ibang bansa, pero wala namang napala. Yung pampaaral sa kanya sa abroad, ay hiniram sa pamilya namin. Hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran. Kalakaran mo yan. Ako. Elitista at graduate ako sa ibang bansa. Juan, sinisiraan lang niya ako. Ginang, Santos, tingnan ninyo siya. Nagpapanggap pa rin. Naghahanap lang siya ng pagkakataon para makakapit sa ating si G. De La Cruz at maging trophy wife. Juan, hayaan mong magpaliwanag ako. Sige, bumalik na sa trabaho ang lahat. Maria, hindi ko alam na marami kang tinatagong sikreto. Tama, tama, Maria. Kumpara sa iyo, wala si Yvonne. Sige, tama na yan. Ayokong makarinig pa ng kayabangan ninyo. Yuan, naalala ko na nalo ka sa isang paligsahan sa pag-awit sa campus, di ba? Tara, awitan mo naman kami para maging mas masaya. Yun? Amateur na paligsahan lang yun. Baka yung tropeo ay para lang mapasaya ang tatay ko. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nanalo. Hoy, wag ka naman ganyan. Wag kang mahiyain. Tara na, please. Pumunta ako. Sa lungsod mo? Tinahak ang mga daang nilakaran mo noon. Iniisip, ang mga araw na wala ako, Kung gaano ka nalungkot. siguro. Juan, ang ganda pa rin ng boses mo tulad noong high school. Maria? Bakit hindi ka rin kumanta? Hindi ako marunong. Huwag na. Nag-aral ako ng vocal music dati. Sa pagtingin ko pa lang sa labi mo. Alam kong maganda ang pagkanta mo. Well, susubukan ko. Oh, kung ganon, ako na lang ang aawit para sa lahat. Marunong ka palang kumanta. Sa bawat high school reunion, puro ka pag-awit. Di mo ba naalala? Kalokohan. Ikaw ang puro pag-awit. Tinatawag nila akong ang Fei Wong ng lungsod ng liwanag. Isang tunay na diva. Na-detect ang pagmamayabang ni Jiang Linlin sa host. Ginagantimpalaan ang host ng kasanayan sa pag-awit na Antas Diva. Ganoon pala yun gumagana? Mahal kita, hanggang sa aking kamatayan. Buong puso kitang mamahalin. Ibuhos mo ang lahat, o hindi tama yan. Ilabas ang nararamdaman. Damhin ang liwanag. Kung ang pag-ibig ay malalim at tunay, iyon lang ang tanging paraan upang maging sapat ito para masabing, mahal kita. Mahal kita, hanggang sa aking kamatayan. Sige na, tama na yan. Ano ba yung ingay na yan? Muntik nang sumabog ang tenga ko. Maria, hindi pa kita narinig na kumanta. Kantahan mo naman kami. Ay, hindi. Oh, sige na. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko para sa'yo. Ang munting tren ay sumusulong ng dahan-dahan. Umalis ka.
Juan, ayos ka lang ba? Nagpapainit ito sa aking puso. Mas mahalaga ka sa akin, kaysa sa sarili ko. Maria, ang galing-galing mo. Mas magaling ka pa sa akin, ang diva ng lungsod ng liwanag. Maria, ang ganda ng boses mo. Parang orihinal. Maria, sige na. Sabi mo hindi ka marunong kumanta. Kung hindi ka marunong kumanta, di dapat kaming lahat ay manahimik na lang. Maria, ang boses mo ay mas maganda pa kaysa sa vocal coach na naging guro ko noon. Maria, yaman ass. Siguro may lalaking nakatira sa puso mo. Kung hindi, paano mo mailalabas ang ganoong karaming damdamin sa kanta? Hoy, sige na, kayong dalawa. Magduet kayo. Iduet niyo nga kami. Naghahanap pa rin ako ng sandalan at ng isang mainit na yakap. Yung nagagalit at nag-aalala sa akin. Nagsisimula ng magparamdam ang ligaya. Dahan-dahan tayong pinaglalapit ng tadhana. Mga biloy, mahabang pilik mata, Ang pinakamaganda mong mga tatak. Gising ako sa gabi, iniisip ang ngiti mo. mamahalin kita magpakailanman hanggang sa pagtanda. Walang gumagalaw. Dito. Sino sa inyo si Maria Santos? Ano ang gusto ninyo? May dalawa akong kasunduan sa paglilipat ng shares dito. Kailangang pirmahan ito ni Maria Santos ngayon. Kung hindi, ang mga kasama ko rito ay hindi marunong maging magalang sa mga babae. Juan, para sa akin sila. Kakakuha ko lang ng shares sa hotel ng ulap at sa club ng ginintuang melodiya. At agad-agad, may nagpipilit ng kasunduan sa paglilipat sa akin. Baka naman siya kaya ang nasa likod nito. Maria, hindi mo pwedeng pirmahan ito. Ayaw pumirma? Gusto mo man o hindi, pipirma ka ngayon. Kung hindi, walang aalis. Ay, nako. Sir, maaari po bang kahabagan ninyo kami at payagan kaming umalis? Sino ka ba? Ah, Sakupin sila. Hulihin ang mga babae. Lahat sila. Tigil! Pipirma ako. mabuti. Ganun dapat. Hindi. Kailangan ko ng plano. Sige, pipirmahan ko na. Hayaan mo muna silang umalis. Pipirmahan ko na kaagad. Anong karapatan mo para makipagdegustasyon sa akin? Maria, huwag mong pipirmahan yan. Ang mga bodyguard ko ay darating na anumang minuto. Maria Santos, kapag pumirma ka rito, wala ka nang matitira. Tingnan natin kung si Juan ay magkakagusto pa rin sa isang dukha at walang kwentang tulad mo. Sistema. Palagi ka namang maaasahan, di ba? Sige na, bigyan mo ako ng teknik ng martial arts kahit ano. Teka, siguro kaya kong i-trigger ang sistema ng mag-isa. Ikaw, pakawalan mo sila ngayon din. At kalimutan na lang natin ang nangyari. Hoy, Day. Natatakot ka na ba ng sobra? Tingnan mo, ayoko lang ng pisikal na away, okay? Kung hindi, kaya kong gamitin ang aking kasanayang isa laban sa 10 at patumbahin kayong lahat. Maria, anong sinasabi mo? Naku Maria, siguro dapat mo na lang itong pirmahan. Huwag mong isugal ang buhay mo dahil lang sa pera. Ano ba ang narinig ko? Ang babaeng ito ay may kasanayang isa laban sa 10. Hindi ka naniniwala sa akin? Matagal na akong nasa lungsod ng liwanag. Noong araw, minsan kong nilinis ang 10 blok ng mag-isa. Sabi mo may kasanayang isa laban sa 10 ka? E di ako naman ang may kasanayang isa laban sa 100. Na-detect na nagmamayabang si Liang San sa host. Gantimpala sa host. Kasanayang isa laban sa 100. Gumana. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mo akong pilitin na gawin ito ng mag-isa. Kung hindi, patay ka. Sabihin ko sa'yo, napakalakas ko ngayon. Ang babaeng ito talagang nawala na sa sarili. Maria, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hayaan mo sa akin. Nagsasatsat ka pa rin, ha? Naubos na ang pasensya ko. Sige, mga lalaki, habulin sila. Durugin niyo ang lalaki. Tungkol naman sa babae, kunin niyo siya at dalhin dito.
Ano? Maria, Juan, magpahinga ka lang. Tapos na ako kaagad. Maria, ingat. Ano? Paano ito nangyari? Sus, Mariosep. Maria, ang lupit mo. Ang daming tao. At ikaw lang ang nagpabagsak sa kanilang lahat. Maria, ikaw ang Diyos ako. Maria, mula ngayon, ako ang tao mo. Grabe naman yan. Isa ka bang muling isinilang na reyna ng digmaan o ano? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Ito ay... Ito ay ang boss ng Nevernight Club. At siya. Maria, Ako na ang bahala. Babalik ako. Maria Santos. Halimaw ka. Magsalita ka. Ang boss ng Nevernight Club na kasabwat mo. Nasaan siya? Si Tyson mula sa Nevernight. May tunay siyang koneksyon sa ilalim ng lupa. Hindi siya katulad ng mga hamak na tulisan kanina. Walang kaparis. Maria Santos, kung naghahanap ka ng gulo, masaya akong ipadala ka sa kanya. Tyson, may problema tayo. Si Liang San at ang mga tauhan niya. Naglaho na lahat sila. Ano? Sabi mo, si Liang San at ang mga tauhan niya ay binugbog. Ilan sila? Isang tao lang. At babae pa. Babae? Kung hindi ako tumakbo, lahat kami patay na. Nasaan si Yeyuwei? Narito ako. Ikaw pala, Liu Qiang. Maria, ikaw, isang babaeng tulad mo? Akala mo kayang kaya mo ako? Nakalimutan mo na, noong high school. Ilang beses kitang binugbog. Siyempre naaalala ko, ikaw at si Yeyuwei ay nagtutulungan. Palagi akong inaapi. Kaya ngayon, nandito ako para maghiganti. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pirmahan mo ang kontratang ito. Pagkatapos, ang club na walang gabi ay akin na. Umalis ka sa lungsod ng liwanag. Ang pangalawang pagpipilian. Bubugbugin muna kita, tapos saka mo tatanggapin ang kontrata. Pero pagkatapos, magdudusa ka ng husto. Mga pare, dali, dapin siya. Sandali. Sige, makinig kayong lahat. Malinaw na ang sinabi ni Gian Santos. Ang sino mang gustong umalis sa mismong sandaling ito, maaaring kumuha ng bank card at umalis kaagad. Limitado lang ang mga bank card na mayroon tayo. Unang dumating, unang nakinabang. Kung mahuli ka, wala ka ng pag-asa. Tyson, hindi ka katapat ni Gang Santos. Ikaw. Mga hayop, pinalaki ninyo ang isang grupo ng mga walang utang na loob na ahas. Nagdesisyon ka na ba? Sige, kasama ako. Tungkol sa kontrata, pipirmahan ko. Pero, may isa akong kondisyon. Ang babaeng iyon, kailangan mong ibigay siya sa akin. Walang problema. Mabuti. Pipirmahan ko. Tyson, ano ba ang ginagawa mo? Tyson? Maria, okay ka lang? Okay lang ako. Umalis na ang lahat ng kaklase natin. Wala na silang lahat. Maria, minsan mo na akong sinagip dati. Hindi ko inakala. Nasasagipin mo ulit ako. Nagkataon lang talaga. Nagkataon? Alam mo ba na tinumbok mo lang ang isang grupo ng mga siga nang walang dalang anuman? Iyon ay... Nagkataon din. Miss na miss ko talaga ang mga panahong iyon. Noong nasa eskwelahan pa tayo. Noon, dadalhan mo ako ng tubig sa basketball court habang sumisigaw ka para sa akin. Pag naalala ko ngayon, parang panaginip lang ang pakiramdam. Oo, ang bilis ng panahon. Ang daming taon na ang lumipas. Miss ko rin ang mga araw na iyon.
Pero, ang laki ng pinagbago mo nitong mga nakaraang araw. Napakalaki talaga. Halos hindi na kita makilala. Paano ka biglang naging kahanga-hanga? Tungkol doon, ipapaliwanag ko sa iyo kapag may pagkakataon na. Siya? Kapag may pagkakataon ka na, Food delivery. pwede mong ikwento sa akin. Oo nga pala Maria, saan ka ba nanggaling sa mga nakaraang taon? Sana. Nauna ka pang dumating. Baka. Hindi ko na naranasan ang lahat ng problemang pampamilya na ito. Anong mga problema? Sa susunod na buwan, magpapakasal na ako. Magpakasal? Biglaan? Ang pamilya ko ang nag-ayos. Isang kasal para sa negosyo. At pumayag ka doon? Sa papel? Oo. Paano ko magagawa? Hindi ko pa nga siya nakikilala. Ang mga magulang ko, hindi nila pinahalagahan ang nararamdaman ko. Manikan na lang ako nila mula pagkabata. Alam nila, Datla may gusto ako nung high school. Maganda siya. Parang anghel. Pero sila ang naghiwalay sa amin. Maria, alam mo kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Maria, hindi kita pwedeng mawala ulit. Mahal kita. Mula ngayon, magkasama tayo. At huwag na tayong maghiwalay, ha? Juan, akala ko kasi, masaya ka, kaya tahimik akong umalis. Pero ngayon, hindi na. Hindi na kita iiwan ulit. Juan, kulang ako sa tiwala sa sarili. Duwag ako. Sa loob-loob ko, alam ko ang nararamdaman mo. Pero masyado akong takot. Ngayon, naiintindihan ko na, ang pag-ibig ay hindi para sa mga duwag. Kailangan mong maging matapang para makahanap ng tunay na saya. Juan, umuwi na tayo. Sa bahay mo. Maria, alam mo ba kung ano ang ating haharapin ngayon? Akala mo natatakot ako? Hindi ko alam. Pero iba ka ngayon. Mas may tiwala sa sarili. Pero kahit anong mangyari sa'yo, nandito lang ako para sa'yo. Ikaw pala. Kumusta po, Gingeng De La Cruz? Huwag mo akong tawaging ganyan. Kilala kita. Kaklase mo si Juan noong high school. Muntik nang masayang ang kinabukasan ni Juan noon dahil sa'yo. Naku, nagulat ako na naaalala mo pa rin ako, GNNG. De La Cruz! Anong ginagawa mo sa bahay namin? Ang nobya ni Juan, si Isabela, ay paparating na. Kung makita kanyang kasama si Juan, ano kaya ang iisipin ng nobya niya? Nanay, anong panahon na ba tayo nabubuhay? Bakit may kasal na isinaayos pa rin? Napakaluma na niyan. Di, Ano ba ang alam mo? Galing si Isabela sa kilalang pamilya Lim. Isang malaking biyaya na para sa'yo ang pansinin ka ni Isabela at sa pamilya natin na hindi natin karapat-dapat. ayaw ko sa biyaya na iyan. Ikaw, Juan, pinapalampas ko na ang mga kalokohan mo, pero tama na. Ngayon, huwag kang magpakapilyo. Tagapagmana ng pamilya Lim si Isabela, ang pamilya natin, ay umaasa sa kasal ninyo, para matulungan tayo. Tatay, hindi ako pumayag na pakasalan si Isabela. At saka, may girlfriend na ako. Si Maria. ano? Isang nobya? Sa tingin mo karapat-dapat ka para dyan? Nanay, seryoso talaga ako tungkol dito. At bukod kay Maria, ayaw ko ng ibang babae. Ikaw, si Maria Santos, tama ba? Hindi kita minamaliit, pero ang makapangyarihang pamilyang Lim ng lungsod ng Kabisera, ay hindi mo basta-basta ma-away. Kung kayo pa rin ang dalawa, hindi lang si Juan ang sisirain mo rin ang sarili mo. G. De La Cruz. Tunay na nagmamahalan kami ni Juan. Wala pong makakapaghiwalay sa amin. Ang kapal ng mukha mo. Sinasabi ko sa inyong dalawa, maghiwalay na kayo ngayon din. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mangyayari. Juan, makipaghiwalay ka na sa babaeng ito ngayon din. Pagkatapos nitong buwan, manatili ka sa bahay at magpakabait at pakasalan mo si Isabela ng mabuti. Kung hindi, magsisisi ka. Tatay, nanay, dati, kahit anong sabihin ninyo, hindi ako na nga sumuway. Pero ngayon, talagang hindi ko kayo susundin. Ako ay hindi ko nga kilala si Isabela Lim. Hindi pa nga magpakasal sa kanya. G. De La Cruz. GNN De La Cruz. Mananatili ako sa tabi ni Juan anuman ang mangyari. Palagi ko siyang susuportahan. Ikaw?
Isang walang kwenta na galing sa kung saan, nagmamalaki. Kung walang tulong ng grupo Lim, ang grupo de la Cruz natin ay tatagal lang ng 1 buwan. Pagkatapos, magbabangkarote. Sa oras na yon, kayo ng dalawa ay magugutom sa kalsada. G. De La Cruz, paano kung sabihin ko sa inyo na matutulungan ko ang Grupo De La Cruz na malampasan ang krisis na ito? Ang kapal mo! Nakakatawa! Guwardiya! Palabasin siya. Tigil! Huwag niyong gagalawin siya. Juan, huwag kang magbiro. Ang iniisip ko lang ay ang ikabubuti mo kung magpapatuloy ka nito. Kung makikita ito ni Binibining Lim ikaw at nitong batang pasaway na nagiging malapit, magiging malala ang kahihinatnan. Itapon ang batang pasaway na ito sa labas. Ayokong makita muli ang mukha niya. Aray, aray, aray. Ano ba? Anong nangyayari dito? Ikaw, paano mo nagawa iyon? Walang makakapaghiwalay kina Juan at sa akin. Hindi ako aatras. G. De La Cruz, kung sa tingin mo ay hindi solusyon ang mga suntok at kailangan ng pera, marami akong pera. Sinong mayabang dito? Isabela, nandito ka na rin. GNN. De La Cruz. G. De La Cruz. Talagang ikaw ang tipo ko. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Alam ko ayaw mo sa kasal na isinaayos. Pero hindi mo naman kailangang humanap ng tulad niya para palitan ako. Walang katawan at walang ganda. Wala ring pamilya sa likod niya. Anong nakikita mo sa kanya? Ang itsura ko ay wala kang pakialam. Isabela, kung sino ang gusto kong pakasalan, ay wala kang pakialam. Magiging magkamag-anak na tayo. Bakit hindi ako mag-aalala? Nangako na sa akin ng tatay mo na pakakasalan mo ako sa susunod na buwan. Nangako siya, problema niya yon. Kung gusto mo talaga, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ikaw, Juan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tinitingnan mo ba akong tatay mo? Juan, hindi pa sinasabi sa iyo ng tatay mo, di ba? Ang pamilya mo ay nasa malubhang problema ngayon. Kung pakakasalan mo ako, maglalagay ng puhunan ng pamilya Lim sa Grupo De La Cruz para matulungan kayo sa krisis na ito. Kaya ginagamit mo ang puhunan para pagbantaan ako? Para pilitin ang pamilya ko na makipag-alyansa sa pamilya mo? Sa pamamagitan ng kasal? Ay, Juan, ang pamilya ko, ang mga Thorn, ay handang magbigay sa De La Cruz ng napakalaking halaga bilang puhunan. Hindi nyo aasahang ibibigay lang namin ang ganoong kalaking pera nang walang kapalit. Juan, mahal, iniisip namin ang pinakamabuti para sa'yo. Mas mataas ang kalagayan niya kaysa sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ang pagpili kay Isabela kaysa kay Maria, ang kawawang babaeng yon, ay mas mabuti ng 1,000 beses. 10,000 beses. Napakalaking halaga? Yun lang, akala ko may seryosong bagay. Lahat ng misteryong ito ay para sa wala. Ang perang ito, sagot ko na yan. Yun lang. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kakalimutan mo na ang yaman. Meron ka bang kahit 1,000 piso sa pangalan mo? Ha? G. De La Cruz, ako ang magbibigay ng puhunan. Napakalaking halaga, ayaw ko ng kahit anong bahagi sa negosyo ng pamilyang De La Cruz. Ang hiling ko lang ay pumayag kayo na magkasama kami ni Juan. Sinasabi mo ba na totoo ito? Meron ka talagang ganoong kalaking pera? G at GNG, De La Cruz. Huwag kayong padaya sa kanya. Malinaw na nagsasalita lang siya ng kung ano-ano. Kung talagang may ganoon kang kalaking pera, ako, si Isabela Lim, ay luluhod at tatawagin kitang ina. Eksakto. Nagsasalita ka lang ng walang ebidensya. Paano kami maniniwala sa'yo? Sandali lang, tumawag lang ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ilipat ang pondo sa Grupo De La Cruz ngayon din, kahit man lang napakalaking halaga. oh, Ano? Gets ko. Ganun ba? tatay? Anong nangyari? Kanina lang, nakakuha tayo ng puhunan mula sa Cloud International. Napakalaking halaga, ngayong pagkakataon. Hindi lang nito natakpan ng mga dating lugi natin, kundi may sobra-sobra pa tayo. At ang Cloud International ay hindi humihingi ng kahit anong shares kapalit. Ganon kalaking puhunan, at ayaw nila ng shares? Eksakto. Ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Bakit mag-i-invest ang Cloud International sa De La Cruz? Ikaw, sino ka ba talaga? Maria, ikaw, muling sumaklolo sa akin. Ang utang na loob ko sa'yo. Talagang habang buhay kong babayaran. G. De La Cruz, nagawa ko na ang parte ko, at sana tutuparin mo ang pangako mo. Ay mahal, sabihin mo ang gusto mong kapalit.
Gay N. De La Cruz. G. De La Cruz. Ang puhunang ito, walang kapalit na kondisyon. Mula noong high school, may gusto na ako kay Juan, at siya ay laging inaalala ako. Nagmamahalan kami. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Walang kapalit. Imposible! Ang Cloud International ay tiyak na. Plano na ito, simulat sa pool. Ikaw swerte lang. Binibining Lim, nagpasya na ang pamilya De La Cruz na tuluyang wakasan ang kasunduan sa pamilya Lim. Binibigyan namin ng basbas ang pag-iisang dibdib ni na Juan at Maria. Si, Ayos. hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa tayo tapos. Naku po, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita at talagang nabighani ako. Wala po yun, talaga. Kung ganun, tatay, nanay, mula ngayon, huwag na ninyong pahirapan si Maria. Siyempre hindi. Hindi namin siya pahihirapan. Juan, itong manugang nating ito, ano ba ang pinagmulan niya? Nanay, Ngayon pa lang, manugang na ang tawag mo sa kanya? Anak, itong asawa mo, kailangan mong ipagmalaki siya dahil napakagaling niya at siguradong maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya kaya dapat magsumikap ka. Alam ko, nanay. At Maria, maglakad-lakad tayo sa labas. itong si Maria Santos. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Hindi ko alam, pero yung babaeng yon, mula nung high school, ay tahimik lang at sino ang mag-aakala na napakalalim pala ng pinagmulan niya para mapa-invest ang Cloud International ng napakalaking halaga ng walang kapalit, kaya baka naman siya ang misteryosong backer ng Cloud International? HMM. Marahil, siya ay isang nakatagong tagapagmana ng mayamang pamilya, pero hayaan mo na, dapat tayong tumigil sa pag-usisa sa kanyang pinagmulan. Imbestigahan mo ito para sa akin at alamin kung ano ang pinagmulan ni Maria Santos at ano ang koneksyon niya sa Cloud International. Opo. Maria. Dito. Sabihin mo na, may tinatago ka sa amin, di ba? Sabihin mo na ang totoo. Clara, wala kang ideya, di ba? Si Maria at Juan. Grace, Oh, talaga? Kaya pala ganito ang nangyayari. Ngayong may boyfriend ka na, Eddie, ituturo ko sa'yo lahat ng teknik ko. Hayaan mong sabihin ko, lahat ng lalaking nakadate ko ay lubos na nahumaling sakin. Na-detect ng sistema ang pagmamayabang ni Clara sa host. Reward. Buong gabing skill na hindi mapigilang alindog. Clara, pwede bang tumigil ka sa pagmamayabang? May review process ba talaga ang sistemang ito? Ganito lang basta magbibigay ng skills? Mayabang. Paano ako nagiging mayabang? Sige, hindi ka nagmamayabang. Sa tingin ko, lasing ka lang. Lasing? Paano ako malalasing? Ang totoo, kaya kong painumin kahit sino. Na-detect ng sistema ang pagmamayabang ni Clara sa host. Reward, skill na di, natitinag ng 1,000 baso. Sige na nga, naniniwala ako sa'yo, okay? Maria, hindi mo alam, kakabriak lang ni Clara. Malungkot siya. Paano nangyari na ang isang babaeng katulad niya, napakaganda, ay naging basahan ng isang gago? Basahan? Ako. Paano ako magiging basahan ng sino man? Ako ay isang prinsesang hindi kayang tanggihan. Ang pila ng mga lalaking humahabol sa akin ay mula rito hanggang sa... Oy! Tigilan mo yan. Tigilan mo. Na-detect, nagmamayabang si Clara sa host. Gantimpala. Ipinagkaloob sa host ang skill na hindi mapigilang alindog. Huli na ako. Clara, makinig ka sa akin at seryoso ako. Mula ngayon, hindi ka na talaga pwedeng magmayabang pa. Naiintindihan mo? Pwede ba akong sumali? Wow, ang gwapo. Siyempre, upo ka, gwapo. Juan, halika, umupo ka sa tabi ni Maria. Juan? Juan, anong ibig mong sabihin? Ang Juan na sinasabi ko, siyempre, ay boyfriend ni Maria. Ano? Ay, ang tuso mo naman. May nililigawan ka na pala at hindi mo man lang sinabi sa amin. At ang gwapo pa talaga niya. Pogi talaga. Hoy, tama na, Clara. Tingnan mong mabuti ang mukha niya. Hindi mo ba siya nakikilala? Ikaw yung hari ng prom nung high school. Juan de la Cruz. Kahit na hindi kami magkaklase,
palagi ko pa ring naririnig ang pangalan mo noon. Juan, ang kaibigan ko dito kakakalas lang sa relasyon. Malungkot ang pakiramdam niya, at lasing na siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ayos lang, mga kaklase naman tayong lahat. Magkita-kita para kumain at uminom ay masaya. Pero, kahit ano paman, para ipagdiwang na may karelasyon ka na, inom tayong lahat. Maria, kami pong mga babae ay galing sa simpleng pamilya. Wala rin kaming espesyal na talento, kaya salamat sa pagpansin sa akin. Oo, kaming tatlo ay nagtulong-tulong magpamigay ng flyers, nagbenta ng damit, at nag-deliver ng pagkain. Hindi naman kalakihan ang kinita, pero walang nang mamaliit sa amin. At taas noo kami. Tama na yan. Tagay. Mga besh, may sasabihin ako sa inyo ngayon. Mag-resign na kayo sa mga trabaho ninyo. Sumama kayo sa akin. Seryoso ako. Ang galing. Maria, mula ngayon, kahit anong sabihin mo, gagawin namin. Walang tanong-tanong. Kahit naubusin pa namin ang huling sentimo, kasama ka namin hanggang dulo. Si! Tagay. Ito ang babaeng minahal ko mula high school. Palaging totoo. Kapag magkakulay, magkakasama. Maria, ang mga kaibigan mong ito ay kasing totoo mo. Wala silang kahit katiting na kasakiman. Kumpara sa pagsasama sa piling ni Yue Ye at ng kanyang mga kasama, napakalayo ng pagkakaiba. Ako, hindi ako lasing. Tungkol kagabi. Maria, kagabi, ikaw, talagang nabighani ako. Kailangan kong magpahinga ng seryoso ngayong araw. Nabighani ha? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, lahat ng lalaking nakarelasyon ko, bawat isa sa kanila ay ganap na nahumaling sa akin. Ang sistemang ito ay talagang kahanga-hanga. Hintay ka lang dito. Gagawa na ako ng almusal mo ngayon. Gising ka na. Halika, kumain na tayo ng almusal. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito para sa akin. Ang dami naman ito. Maria, salamat. Walang anuman. Noong nag-iisa lang ako lang ang laging gumagawa ng almusal. Mula ngayon, hindi ka na kailangang mag-iisa sa paggawa ng almusal. Hindi mo na kailangan maghanda ng almusal mag-isa pa. Pwede rin kitang pag-almusahan. Basta gusto mo. Maria, so, ano ang susunod para sa'yo? Gusto kong magtayo ng negosyo kasama ang mga kaibigan kong babae. Okay, sinusuportahan kita. So, kailan ka magtatanong para humingi ng kamay ko? Ay, nakalimutan ko. Hindi pa nga ako nakikilala ng iyong mga magulang. Pupunta ako at hihingi sa kanila ng kamay mo ngayon din. Hoy! Anong nagmamadali? Kasi, sa tingin ko, hindi pa ganap na tinatanggap ng mga magulang mo ako. At ang mga bagay-bagay sa kumpanya ng pamilya mo ay hindi pa rin ganap na stable. Gusto kong maghintay hanggang sa kumalma ang lahat. Kailangan ko rin ng mas maraming panahon para makapag-bonding sa mga magulang mo. Tapos, ipakikilala kita sa iyong mga magiging biyenan. Maria, ang bait-bait mo. Laging naiisip ako. Wisit! Malapit na talaga akong makapag-asawa sa pamilya De La Cruz. Ganito kalapit! Ang Grupo De La Cruz ay magiging isang subsidiary ng pamilya Lim. Hello?
Ano ang nahanap mo? Miss, 3 beses ko nang tiningnan. Wala talaga akong mahanap na background kay Maria Santos. Siya ay maaaring isang nakatagong malakas na puwersa o isang biglang yaman lang. Halata naman. Anong klaseng malakas na puwersa ang makakapantay sa pamilya Lim? Maria Santos. Si Juan de la Cruz ay magiging akin din. Ang mga ari-arian ng pamilya de la Cruz ay magiging aking mga bigay kaya. Gusto mo siya? Mangarap ka. GNN, de la Cruz. Binibining Lim, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ging, de la Cruz. Dumadaan lang ako, kaya naisipan kong dumalaw para makita kayo at si G. De la Cruz. At saka, kahit na noong huli ay pinawalang bisa ninyo ang aming kasunduan ni Juan, basta't hindi pa ikinakasal si Juan, dapat bigyan ninyo ako ng patas na pagkakataon para ipaglaban siya. May dala akong munting pasalubong. Tanggapin ninyo po sana. Ay nako, Binibining Lim, napakabait ninyo. Ang kwintas na ito ay mukhang napakahalaga. Matalino ang mata ninyo, Ging, de la Cruz. Ito ay minamahal na puso ng karagatan ng aming pamilya. Talagang walang katumbas ang halaga nito. Ang pamilyang Lim ay tunay nga na isa sa mga dakilang pamilya sa lungsod ng Kabisera. Pinakamabuting wag silang gawing ganap na kaaway. G at Gay Neng. De la Cruz, tungkol sa kasal ko kay Juan. Pakiusap, pag-isipan ninyo muli. Tungkol naman sa kasal na ito. Kailangan talaga naming hintayin ang pahintulot ni Juan. Tama po kayo syempre. Gagawin ko talaga. Hihingi ako ng opinyon ni Juan. Ang problema lang, Siya ngayon ay nasa ilalim ng gayuma ni Maria. ngunit naniniwala ako na malalaman din niya ang katotohanan. Ako lamang ang pinakabagay para sa kanya. Maria, bakit ba laging sumusulpot ka sa lahat ng lugar? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Nandito ako para makita tatay at nanay. Ano naman ang mali doon? Tatay at nanay? Ang relasyon ninyo ni Juan ay hindi pa nga naayos. At ang lakas ng loob mong tawagin sila ng ganoon? Wala kang hiya. Gining, De La Cruz. Tingnan mo nga siya. Sabi niya, pupunta raw siya para makita kayo at si G. De La Cruz! Pero dumating ng walang dalang anuman. Wala talagang modo. Sandali, para bang ako ay darating ng walang dalang anuman? Eh, nasaan na ang regalo mo? Ganun ba? Gets ko na. Huwag mo nang sabihin. Napakamura ng regalong dala mo kaya nahihiya kang ipakita. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Tingnan mo ang dala ko. Ang puso ng karagatan. Walang katumbas ang halaga. GNN. De La Cruz. Ang lola ko, doon sa lungsod ng Kabisera, ay may kakaibang pribadong galerya ng hiyas. Ang halaga ng koleksyon doon. Kung sasabihin ko, baka ikamatay mo sa takot. Pribadong galerya ng hiyas, talaga namang karapat-dapat sa isang elite ng Kabisera. Napakalalim ng pinagmulan. Nadetect ang pagmamayabang ni Isabela sa host. Ginagantimpalaan ang host ng pribadong galerya ng hiyas. Isang pribadong galerya ng hiyas. Ilan kaya ang mga bagay na walang katumbas ang halaga doon? Hoy, magpatuloy ka! Huwag kang tumigil ngayon! Probinsyana, wala kang ideya kung gaano kabigat ang isang pamilya sa mataas na lipunan ng Kabisera. Ang magkapares na pulseras na ito, pinakamataas na klase ng Imperial Jadeite ang mga ito. At ang halaga nito ay mas mataas pa sa kwintas na iyon. Ang pamilya ko ay nasa kaharian ng Maya at mayroon kaming isang natatanging, pinakamataas na klase ng mina ng jade doon. Ang jadeite mula doon, napakalaki ng produksyon nito at napakataas ng kalidad. Ito ay isang bagay na ang katulad mo ay hindi kayang isipin sa buong buhay mo. Natukoy na si Isabela Lim ay nagyayabang sa host at ginagantimpalaan ang host ng isang pinakamataas na klase ng mina ng jade sa kaharian ng Maya. Nako, bigla akong naging may-ari ng mina. Nako, Binibining Lim. Napakabait mo naman. Ano bang sinasabi mo? Sino ang mabait sa'yo? Nagtataka ako kung anong regalo ang inihanda ni Binibining Santos? Naisip ko lang kung paano magpapaimpresyon sa mga magulang ni Juan. Tapos si Isabela Lim ay nagbigay sa akin ng perpektong halimbawa. Hindi ako dapat masyadong hamak. Siyempre naman, hindi ako darating ng walang dala. Hoy, Shawang, ilabas mo ang koleksyon natin ng alahas. Kuwintas, pulseras, singsing, at esmeralda. Pink na brilyante, safiro, kumuha ka ng 10 bawat isa. Oo nga pala, galing din sa minahan natin. Padalhan mo ako ng pinakamalaki at pinakamagandang magaspang na jade. 10 tonelada nito. Ano? Kuwintas, pulseras, singsing, esmeralda, rosas na diamante, safiro, 10 ng bawat isa, at kalidad na magaspang na jade.
1 tonelada. Ay nako, magkano ang halaga ng lahat ng ito? Ikaw, nagkukunwari ka lang. Tama, dapat meron ka. Bumili ka ng isang buong batch ng peke ng maramihan. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Ipagmamalaki ang peking basura mo at magpapasyal-pasyal na parang tunay? Hamon ka ba sa ekspertong pag-a-appraise? Tingnan natin kung tunay o peke. Itong 2 piraso. Ito ay dekalidad na peke na binili ko. Hindi makikilala ng mga ordinaryong tao. Pero ang isang profesional na appraiser ay makikilala agad yan. Hindi tayo pwedeng magpatawag ng kahit sino. Nagsisinungaling ka! Ang aking alahas ay tunay. Binibining Lim, hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo. Pero dahil nabanggit ito ni Maria, bakit hindi na lang natin pa-appraise ang mga ito? Hindi, Ging, De La Cruz. Ito ay walang kaparis na kayamanan. Hindi natin dapat ipinagmamalaki ang mga ito. Kung makikita ito ng mga estranghero, baka magkasakim sila. Huwag na lang natin ito pa-appraise. Hindi ka nagsisikap na lokohin ako, di ba? Hindi yon, GNN, De La Cruz. Talagang hindi. Gay NG, De La Cruz, tunay ang lahat ng dinala ko ngayon. Pwede ninyong ipa-appraise ang mga ito. Maaari ninyo pang dalhin ang mga ito sa isang gemological institute para kumuha ng opisyal na sertipikasyon. Oh, at isa pa, naglagay din ako ng malaking puhunan sa Grupo De La Cruz. Heto, tingnan ninyo. Aba, ngang, Santos, napakabukas palad mo talaga. Wow, Masyado naman pong mapagbiro GNN, De La Cruz. Oh, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang napakagandang manugang kong babae ay talagang mapagbigay. Oo. Isa na namang puhunan? Tingnan ninyo ang mukha ni Nagukwang at Shen Yakin. Yung 2 matandang yon. Malamang malaking halaga ang ibinigay ni Maria sa kanila. Saan ba kumukuha ng pera ang babaeng ito? Ibig kong sabihin, sa puno ba ito tumutubo? Paano siya nagkakaroon ng napakarami? ang nangyari sa high school reunion ay talagang nakakadiri. Hindi ako makapaniwala na si Yvonne ay nakipag-alyado pa sa mga tagalabas para saktan tayo. Kalimutan mo na yon. Tapos na ang lahat ngayon. Kaya, kumusta na ang relasyon ninyo ni Maria? Teka, si Maria Santos. Hindi ba't kaklase natin siya? Ano, siya ba ay nagkatuluyan kay Juan? Hoy, ano nga? Ano na? Hanggang saan na ba kayo? Nakapagtalik na ba kayo? Hanggang saan na ba kayo? Nakasiping ka na ba sa kanya? Ahem, umalis kayo dyan. Bakit ang pakialamero nyo? Oh, so, totoo nga. Sabi ko na nga ba? Hoy, nanay, anong nangyayari? Dumaan si Maria kanina para bisitahin kami ng tatay mo. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo darating siya. Napaka-thoughtful talaga ni Maria. Ilagay mo sa speaker. Gusto ko ring marinig. Si Maria, napakabait niya. Hindi lang siya nagdala ng napakamahal na alahas. Binigyan pa niya ang pamilya De La Cruz ng malaking pondo. Ito ang iniisip ko. Kukunin natin ang perang iyon bilang kanyang dote. Pumili ka ng petsa agad at pupunta tayo sa bahay ng kanyang pamilya para mag-propose na may bigay kaya. Ano? Alahas? At isang mina ng jade? Ito, si Maria Santos. Noong high school, hindi ba karaniwan lang ang pamilya niya? Paano siya nakapagbigay ng napakaraming regalo? Nanay, naiintindihan ko. Pipili ako ng magandang petsa agad at pupunta sa bahay ni Maria kasama ang bigay kaya. Oo. Kailangan mong ipadala agad ang mga regalong iyon. Kasi naman, hindi ka nasuya sa kanya kagabi. 99% ng mga babae ay walang ganoong ganda. Maria, mahal, narinig mo ang lahat. Hihintayin namin si Juan na pumili ng magandang araw at dumating para mag-alok ng mga regalong pangkasal. Ay, ang ganda-ganda mo namang ginang. Ang yabang mo. Binibining Lim, dalhin mo ang mga peking regalo mo at umalis ka na rito. Sino ba talaga siya? Huwag mo sabihin na siya pala ay isang malaking tao na nakatago? Paalam, at huwag mong hayaang masaktan ka ng pinto sa pag-alis mo. Maria, mahal, nagkamali talaga ako sa iyo anak. Hindi ko inakala na magiging napakabuti mo sa aming Juan. Oo, bago ang lahat ng ito, mali kami sa'yo. Sa huli, ang aming Juan pala, ang hindi karapat-dapat sa'yo. Maria, mahal, halika na anak. Lulutuan kita ng ilan sa mga espesyal kong putahe. Ang buong pamilya namin ay magkakasamang kakain ng masaya. Ay, pinapatawag na niya akong nanay. Hayaan mo rin akong magpakita ng aking galing. Ginang Reyes. Ako ang inyong katulong sa bahay. Narito po ako para sunduin kayo. May balita ba kay Juan? Meron po. Pero hindi magandang balita. Sabihin mo. Si G. De La Cruz po.
Malapit na siyang pakasalan si Isabella Lim mula sa pamilya Lim. Ano? Si Isabella Lim? Karapat-dapat ba talagang pakasalan ni Juan? Ang gandang iyan? Kanina pa, laganap na ang balita sa internet. Saan sana? Kaya lang nitong mga nakaraang araw, natabunan ang usapan ng iba pang mga bagay. Yang si Isabella Lim na yan, hindi ba't nakasandal lang yan sa pera ng pamilya Lim? Paano siya nakaisip na makialam kay Juan? Tara na, pupunta tayo sa pamilya De La Cruz. Halika, ngayon talaga, malalasing kita. Nanay. Anong nangyayari dito? Haha, naginuman lang kami ng kaunti ng nanay mo at ni Maria. Ikaw, ganito na ang lagay ng nanay mo. Hoy, Juan, samahan mo ang iyong nobya. Ay, nako. Hindi na talaga ako makakainom pa. Kahit na malakas ako uminom, busog na talaga ako ngayon. Ay, wow. Umiikot na ang ulo ko. Ha. Sabi ko sa'yo, paano magiging mas malakas sa akin ang isang babae? Juan, tulungan mo siyang bumalik sa kwarto para magpahinga. Saang kwarto ko siya dadalhin? Hindi ba halata? Siyempre, sa kwarto mo. Ha? Hindi ka lasing? Siyempre hindi. Malakas ako uminom. Ay, ikaw. Nagmamayabang ka lang ano? Ay, lasing na ako. G. at Genning, De La Cruz. Ikaw naman? De La Cruz. Ako ito, si Elena Reyes. Elena? Ang sarap mong makita at 10 taon na rin ang nakalipas, di ba? Ano ang nagdala sa'yo pabalik sa bansa bigla-bigla? Bigla na lang akong pinauwi ng kumpanya ko nang hindi inaasahan. At ngayon lang ako nakababa ng eroplano. Ah, ganun ba? Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ng biglaan? Hinahanap mo ba si Juan? Naalala ko, kayong dalawa ang pinakamagkaibigan noong mga bata pa kayo. Narinig ko na ikakasal na raw si Juan kay Isabella Lim mula sa pamilya Lim. Totoo ba yon? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi totoo yan. So ang media ay gumagawa-gawa lang ng kwento. Ayos yan! Sabi ko na nga ba? Magkasama kaming lumaki ni Juan. Paano siya makakapag-asawa kay Isabella? Tama, gawa-gawa lang yan ng mga tabloid. Paano mapapangasawa ng anak ko ang impostorang yan? Si Isabella, ang kasintahan ni Juan ay... Juan? Anong ginagawa mo rito? At may hinahanap ka ba sa bahay namin? O ano? Hindi naman. Narinig ko lang na ikakasal ka na raw kay Isabella Lim mula sa pamilya Lim. Si Isabella. Hindi pwede. So, Juan, ibig sabihin ba, may pag-asa pa rin ako na maging tayo? Talagang hindi. Ha? May kasintahan na si Juan. Ano? Sino nga ba ang nobya ni Juan? Ako yon. Sino man siya, ngayong bumalik na ako, dapat siya ang umurong. Ako ang karapat-dapat kay Juan. Talaga ba? At sino ka? Ah, ikaw pala ang nobya ni Juan. Tama. Juan, sino siya? Kaklase ko siya nung elementarya. Si Elena Reyes. Kakagaling lang niya sa abroad. Kung may katinuan ka, malalaman mong ako lang ang karapat-dapat kay Juan. Aba. Sige, ipaliwanag mo. Graduate ako ng MIT Sloan School of Management. At ngayon, ako ang executive president ng nangungunang consortium sa mundo, ang consortium ng Dakila. At may-ari ako ng 10% ng kumpanya. Sa madaling salita, ang net worth ko ay kahit 10 beses kay Isabella. Gets mo na?
Parang kalokohan lang. Na-detect na nagmamayabang si Elena sa host. Ginagantimpalaan ang host ng 10% ng shares sa consortium ng Dakila. Kaya, puro pala siya hangin. Juan? Ikaw ay nangako sa akin noong bata pa tayo na pakakasalan mo ako paglaki natin. Sige na, biro lang nung bata tayo yun. Bakit mo sineryoso? G, de la Cruz, de la Cruz, G. Sige na. Ang kasal ni na Juan at Maria ay desidido na. Huwag mo nang isipin ang isang walang kwentang pangako noong bata. Kakarating mo lang ngayon galing eroplano. Gabing-gabi na, malamang pagod na pagod ka na. Umuwi ka na at magpahinga. Maria, si Elena, at ako ay magkakalaro lang noong bata. Kung hindi lang dahil sa pag-uwi niya ngayon, malamang hindi ko na siya muling makikita. Alam ko, naniniwala ako sa'yo. Wow. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Imposible. Parang nahulog na ang loob ko sa kanya. Hoy, ganda. Pwede bang makuha ang WeChat mo? Ay, sorry. Sa totoo lang, may kasintahan na ako. Ah, ganun ba? Kaya, pwede bang maging girlfriend kita? Talagang hindi. Maria, sino bang mag-aakala na ganyan ka pala kabitik? Hindi naman ganoon. Hoy, ganda. Pwede bang makuha number mo? Paano kung akin na lang? Idagdag mo. Idagdag mo. Ay nako, nagkakagulo na naman ang sistema. Ako ang isa't nag-iisang prinsesa na may hindi mapigilang alindog. Pasensya na. May kasintahan na talaga ako. Sino bang mag-aakala na magiging ganito ako kasikat? Bakit bigla akong nafe-feel na threatened? Hindi pwede. Kailangan kong ipagkatiwala si Maria bago pa siya maagaw ng iba. Maria, pumunta tayo sa City Hall ngayon din para kumuha ng marriage license. Juan, biglaan naman ito. Ano? Ang ibig mong sabihin, ayaw mo akong pakasalan? Siyempre gusto ko. Gusto ko. Tara na. Mula ngayon, tayo na ang mag-asawa. Mula ngayon, maging tapat kang asawa ha. Walang problema. Kung ganun, tawagin mo akong mahal. Kung may makarinig man, nakakahiya naman. Ano naman ang problema? Tayo ngayon ay lehitimong mag-asawa na. Mahal. Anong sinabi mo? Hindi kita narinig. Mahal. Mas maayos na? Mahal ko. See ya na. Bilisan mo. Kunin mo na rin ang phone mo. Si. Mag-selfie tayo at i-post. Ako, gusto kong malaman ng lahat na ikaw, mula ngayon, ay asawa ko na. Uwi na tayo. Uuwi saan? Uuwi tayo sa kanya-kanya nating bahay. Maria, ang bilis mo. Kahapon lang, ikaw at si Juan ay nagkakilala lang. At ngayon, ikakasal na kayo? Oo. Ay, hindi ka panipaniwala. Kahit na ako na may hindi mapigilang alindog, Clara, hindi pa rin ikinakasal. At naunahan mo pa ako. Ay, wag mo nang banggitin ang hindi mapigilang alindog. Ang hindi mapigilang alindog na yun ang dahilan kung bakit napilitan akong magpakasal. Tara, pag-usapan na natin ang negosyo. Noong nakaraan, pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng negosyo, di ba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin, okay? Oo, talagang oo. Kaya, ito ang plano. Magkakaroon ka ng mga veterano sa industriya na magtuturo sa iyo. Tayong mga babae, gagawa tayo ng ingay sa mundo ng negosyo. Okay ba? Oo, salamat Maria. Dadalhin tayo ni Maria sa tuktok. Bakit ako ina-add ni Elena? Maligayang bati. Sana'y magkasama kayong habang buhay ni Juan. Huwag kang mag-alala, Maria. Pangako ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na ako makakaabala kay Juan. Ano ba ang balak nitong babae? Maliit at eksklusibong grupo ito dito sa lungsod ng Liwanag. Nandito ang lahat ng mga dalaga mula sa mga pangunahing pamilya. Maria, dapat kang sumali at makipag-chat sa amin. Ang aming munting sweetheart na si Maria ay sumali na sa grupo. Mga bes, kaya ito yung girlfriend ni Juan, si Maria Santos. Maria,
Ano ba akala niya sa sarili niya? Paano niya nakuha si Juan sa lahat ng tao? Eksakto. Anong karapatan niya para maging girlfriend ni Juan? At anong kwalifikasyon niya para makasali sa grupo natin? Baka mayaman siya, pero hindi siya katapat ng Andrea natin. Mga prinsesa, sige. Pahirapan niyo si Maria. Maria, sa property ako interesado. Oo. Sunset industry na ito, pero sobrang laki ng kita. Hindi. Nagsisimula pa lang tayo. Dapat sa emerging industry tayo pumasok. Tama si Grace. Dapat sa emerging industry tayo tumutok. Ano sa tingin niyo tungkol sa AI? Mukhang maganda. Sumisikat na yan ngayon. Ako ang magpapaikot ng puhunan. Sige, mga bes, go na. Nadetektahan ang pagmamayabang ni Andrea Reyes sa host. Gantimpala ay ipinagkaloob sa host. Isang ski resort sa bundok ng Rurok. Wow! May nagpapasikat sa group chat. At binigyan lang ako ng sistema ng isang premyo. Grabe naman ito. Nasa bundok ng Rurok ako, kasama ang sarili kong ski resort. Maria Santos, may lakas ka bang makipagkita sa ski resort? Gusto kong makita ng personal. Ano bang espesyal sa'yo? Bundok ng Rurok, napakalayo. May mansyon sa tubig ako dito mismo sa lungsod ng Liwanag. Bakit hindi na lang tayo pumunta doon? Nagmamayabang si Sofia Lim sa host. Premyo. Isang mansyon sa tubig. Diyos ko! Sumali lang ako sa isang random na group ng biglaan. At sa loob lang ng ilang sandali, nakakuha ako ng libreng ski resort at isang mansyon sa tubig. Salamat mga mare. Pero sa totoo lang, medyo nakakabagot ang mga lugar na yon. Well, mayroon akong marangyang cruise ship. Baka dapat dalhin natin ito sa cruise ship. Nagmamayabang si Andrea Reyes sa host. Premyo. Isang marangyang cruise ship. Salamat Andrea. Ang maliit na to, hindi pa nakasakay sa eroplano. Sino sa inyong mga mare ang may pribadong jet? Oh, mayroon akong ilang pribadong jet. Sabihin mo lang kapag kailangan mo. Nagmamayabang si Sofia Lim sa host. Premyo. 5 pribadong jet. Maria, anong nangyayari? Tanghaling tapat na. Nangangarap ka, kalokohan. Sigurado akong text yan galing kay Juan. Hoy, mga chika! May iba pa bang grupo na ganito? Gusto kong makilala pa ang ibang mga bigatin. Hoy, mga te! Tingnan nyo! Sabi ko sa inyo, peke talaga itong si Stella, di ba? Isang tunay na peking nagpapanggap na bigatin. Ayos! Dahil gusto mong sumali sa grupo namin, kailangan mong dumaan sa personal naming screening. Stella Vance, kita tayo sa Imperial na cafe sa tanghali. May lakas ka ng loob na pumunta? Ayos. Basta makakasali ako sa grupo, pupunta ako kahit saan. Ikaw siguro si Stella Vance. Kilala mo ako? Ako si Andrea Reyes. Oo, yung may cruise ship sa pier. Ah, ikaw pala si Binibining Reyes. Tungkol sa cruise ship mo, kailan ba ako makakasakay? Baka sa ilang araw. Ginagamit kasi ng tatay ko ngayon. Ikaw ba ang girlfriend ni Juan de la Cruz? Hindi. Ako ang kay sa isang asawa niya. Ikaw. Sa itsura mong yan, sino ba ang nakakaalam kung anong daya ang ginawa mo para makuha si Juan? Huwag kang mag-alala dyan. Ang mga katulad mo, kabisado ko ng husto. Pinanganak ka sa laylayan, palaging nagbabago ng anyo, desperadong mag-asawa ng mayaman para maging trophy wife. Masyadong mabait si Juan para sa sarili niyang kapakanan at hindi pa niya nakikita ang totoong ikaw. Pero, huwag mong isiping magtatagal ang pagpapanggap mo. Magpakatotoo tayo, ang aming grupo ay hindi para sa mga katulad mo. Anong klaseng grupo? Grupo ng mga sinungaling? At sino sa tingin mo ang niloloko mo? Kung hindi ka sinusuportahan ni Juan, ano ka ba talaga? Mukhang madaling lokohin ang mga munting irog na ito. Masasayangan ako kung hindi ko sila pagtripan. Si? Lahat ng swerte ko ay galing kay Juan. Huwag ninyo akong hamakin. Mga binibini, turuan ninyo ulit ako. Sige, dahil alam mo naman pala ang lugar mo, ipapakita namin sa'yo kung paano mamuhay ang mayayaman. Tara na. Andrea, kanina, nabanggit mo na may-ari ka ng marangyang cruise ship. Hindi ba kita sinabihan? Ginagamit ito ng tatay ko. Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sa bundok ng Rurok, may ski resort ako. Kasama ang isang marangyang cruise ship at 5 pribadong jet. Ang sinungaling mo. Bakit hindi mo na lang sabihin na may-ari ka ng paliparan? Kahit sino naman pwedeng magyabang. Alam mo, pwede kong sabihin na sa lungsod ng dagat, may-ari ako ng Garden Villa. Na-detect ng system na nagmamayabang si Sofia Lim sa host
Ginagantimpalaan ang host ng isang garden villa sa lungsod ng dagat na may lawak na 500 ektarya. Ayan na naman. Sinasabi ko lang, may-ari ako ng isang gusali sa Central Avenue sa lungsod ng Bagong Araw. Na-detect ng sistema si Jin Ziyuan na nagyayabang sa host. Gantimpala, isang pirasong ari-arian sa lungsod ng Bagong Araw. Mga ale, kayo ang swerte ko. Una, isang hardin na villa sa lungsod ng dagat. At ngayon, ari-arian sa lungsod ng Bagong Araw. Ang laki siguro ng halaga niyan. Sinusubukan ko lang ipakita sa inyo ang isang kahanga-hangang bagay. Sino ba ang mag-aakala na magyayabang ka talaga sa harap namin? Umalis ka na lang. Hindi tayo magka-level. Mga ale, nagtataka lang ako kung interesado kayo sa artificial intelligence. Artificial intelligence? Oh, Nagpapatakbo ka ba ng pyramiding scheme? Labas! 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 Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng seguridad para palabasin ka. hindi. Huwag kang magkamali. Ako si Antonio Santos. Eksperto ako sa artificial intelligence. Ang kumpanya ko ay kakagawa lang ng isang cutting-edge, high-performance na AI model. Ang kailangan na lang namin ngayon ay 10 digit na puhunan para matapos ang R, D, at mailunsad ito sa merkado. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pera ng 10 digit na puhunan? Ano ba ang ibig sabihin yan? Lumayo ka sa akin. Wala akong oras para sa'yo ngayon. Sandali, hindi gumagana ang sistema. Ibig sabihin, itong lalaking ito ay hindi nagsisinungaling. Isa itong pagkakataong dumarating minsan sa isang buhay. Kailangan mo lang mag-invest ng 10 digit na halaga. Ang pera mo ay maaring 3 beses. May tao! Palayasin mo siya! Lahat. Huwag mong sabihin wala ka talagang maibubulsa para sa 10 digit na investment. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Ano? Sa tingin mo kaya mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukhang wala kang ang may scrape na 100 piso. Ano ang pangalan ng kumpanya mo? Ito ay korporasyon ng AI ng Lungsod ng Liwanag. Sige, sandali lang. Kailangan kong tumawag. Hoy, Makinig ka sa akin. Yung babae kanina, puro salita lang yan, walang gawa. Talagang wala siyang pera. Ang payo ko, gamitin mo ang panahong ito para maghanap ng ibang investor. Huwag mong sayangin ang oras mo dito. Naniniwala ako sa iyo. Tungkol sa pera, kasali ako. Ano? Sino sa tingin mo ang niloloko mo, Maria? 10 digit na investment ito. Kaya mo bang maglabas ng ganyang kalaking pera? kung talagang makakapaglabas ka ng pera, luluhod ako, at maninikluhod sa iyo. Yung huling nagsabi niyan, utang pa sa akin ang isang pagmamano. Hindi naman niya ginawa. Interesado talaga ako sa project na ito. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon din. Pwede nang ilipat agad ang pondo. GNG, Santos, kapag napirmahan na ang kontrata, kung hindi dumating ang pondo, kailangan mong magbayad ng penalty. Naiintindihan ko. Pumirma na tayo. Wala pang ni isang investment na pumapasok sa loob ng mahigit kalahating taon. Pinagkakasya ko na lang. Ang mga researcher na ito nasiraan na yata ng ulo. Makinig ka pare. Ito si Maria Santos, hindi pa nga nakasakay ng eroplano. Saan siya kukuha ng pera para mamuhunan sa inyo? 10 digit. Ang tanging pagkakataong nakakita siya ng ganyang kalaking pera ay sa pera ng mga ninuno na sinusunog niya. Hello? Boss, yung account ng kumpanya, kakatanggap lang ng napakalaking halaga ng pera. Magkano? Magkanong pera? Wow, ang daming zero. 1, 2, 3, 4, bilangin mo, 9 na zero. Susmar Joseph, G. Santos, saan galing ang lahat ng perang ito? Sige, hintayin mong makabalik ako para pag-usapan ito. Papatayin ko na ang tawag, GNG. Santos, ang investment ninyo dumating na sa account ng aming kumpanya. 10 digit, bawat sentimo. Paandarin ko ang team na magtatrabaho ng tuloy-tuloy para mailabas ang unang app sa lalong madaling panahon. Ikinalulugod kong makipagnegosyo sa iyo. Nako! Talagang malaking tao pala si Maria Santos. Nagmayabang pa ako sa harap niya. Susmar Joseph, wala na ako. Si Maria Santos, nakakuha ng ganoong kalaking pera. Narito ang numero ng kaibigan ko. Kung may problema ka, tawagan mo na lang siya ng direkta. Opo, Ging Santos. Babalik na ako sa opisina ngayon. Siguradong nag-aalala na sila ngayon. Kung gayon, dapat kang magmadaling bumalik. Kung may problema ka sa pondo, huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Opo, GNG, Santos. Maria, maupo ka. Maria, sumunod ka sa akin. Okay lang ako nang nakatayo. Aba, kung hindi man si Maria Santos, anong ginagawa mo rito?
Naghihintay na dumating si Juan. Binibining Reyes, maganda ang naging kolaborasyon natin noong nakaraan. Tayo'y mag-inuman. Hindi, salamat. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makainom ngayon. Binibining Lim, may magandang balita ako para sa iyo. Salamat sa aking rekomendasyon. Isang malaking kumpanya ang nagpasya na makipagtulungan sa pamilya Lim. Tayo'y uminom. Huwag na tayong tumayo rito at mag-usap. Maria, ang mga ito ay mga dalagita mula sa mga kilalang pamilya ng lungsod ng Liwanag. Ipakikilala kita. Sa totoo lang, gusto ko ring makilala ang lahat ng mga importanteng tao. Hindi na kailangan. Hindi na. Kilala na namin si Maria. Tawagin mo siyang Maria. Hindi na kailangang maging formal para sa isang katulad ni Maria na walang tunay na kakayahan. Kung hindi siya kumapit kay Juan, wala siyang karapatang tumayo sa harap natin. Hindi ka ba naiinis? Ako, sanay na lang ako. Sanay na lang? Ano ba naman yan? Maria, huwag mong masamain, pero wala kang pakikisama. Bilisan mo at painumin mo ng alak ang dalawang ito. Hindi na kailangan, hindi na. Kaya namin ang ganitong maliit na bagay. Sofia, bakit ka naging duwag? Hindi ba't napagkasunduan natin noon na magtutulungan para sila ay paghiwalayin? Hindi ko yun sinabi. Chloe, huwag mo akong idamay. Lagi kong inaasam na sina Maria at Juan ay magkaroon ng pangmatagalang masayang pagsasama. Kaya pala kayong lahat ay nag-iisip na hindi ako karapat-dapat para kay Juan. Sigurado, si Juan de la Cruz ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Liwanag. At ikaw, isa ka lang walang kwenta, walang pinag-aralan, walang kakayahan. Sabihin mo nga, ano ba talaga sa'yo ang karapat-dapat para kay Juan de la Cruz? Walang kakayahan? Paano mo basta-basta nagawang gumawa ng napakalaking pamumuhunan? Anong napakalaking pera? Sa totoo lang, bago ang class reunion, laging pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat para kay Juan. Pero na-realize ko si Juan ay isang ordinaryong tao lang. Sa kanyang kalooban, nararamdaman din niya ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Anumang pagsubok ang kanyang harapin, nandito ako para sa kanya ng walang pag-aatubili. Tutulungan ko siya sa bawat paghihirap. Kahit na gusto niyang manood ng paglubog ng araw mula sa buwan, gagawin ko yon para sa kanya. Diyos ko, dahilan ka lang, di ba? Manood ng paglubog ng araw mula sa buwan? May pera ka bang dalhin siya sa Golden City para manood ng paglubog ng araw? Talagang may kakayahan si Maria na dalhin si Juan sa buwan. Anong ibig mong sabihin? Nag-invest lang siya ng napakalaking halaga sa isang kumpanya ng AI. Isang 10 digit na puhunan sa AI? Ikaw? Nadaya kayong lahat niya. Napakainit ang kompetisyon sa larangan ng AI ngayon. Sino ang gaganon katanga para makipagsabayan sa mga malalaking kumpanya? Puro palabas lang ito ni Maria. Nagbayad ng mga tao para magpanggap. Para lang pataasin ang kanyang halaga. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Kung gaano siya kawawa sa group chat? Kung totoong mayaman siya? Gaganoon ba siya kumilos? May punto si Andrea. Kanina lang, humiram ka ng cruise ship ko. Saan mo kukunin ang pera para mamuhunan? Andrea, iba ka talaga. Ano? Itong si Antonio Santos. Narinig ko na ang pangalan niya. Siya ay isang kilalang eksperto sa AI. Paano makakakuha si Maria ng isang tulad niya para magpanggap para sa atin? Paano kung may lakas ng loob si Maria na humiram ng pera sa mga De La Cruz? Andrea, nawala ba ang talino mo noong nasa eskwela ka pa kahit ang pamilya De La Cruz? Hindi basta-basta makakapaglabas ng ganoong kalaking pera ng biglaan. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinasabi mo bang umaasa ako kay Juan? O hindi ako karapat-dapat para sa kanya? Kung karapat-dapat ako para sa kanya, ay hindi mo desisyon iyon. Si Juan lang ang may karapatang magdesisyon yan. Make sense talaga ang sinabi ni Maria, at sa tingin ko si Maria at Juan ay talagang magkatulad. Eksakto. Ang isa'y parang Diyos ang bumaba sa lupa. Ang isa naman ay gwapo at makisig. Talagang bagay na bagay. Tama. Nais kong si Maria at si G. De La Cruz ay magkaroon ng masayang pagsasama, mahabang buhay na magkasama, at walang katapusang kasiyahan. Anong nangyayari? Baka naman itong si Maria Santos ay talagang isang malaking tao na palihim. Kung hindi, paano naging sunod-sunuran sa kanya ang mga mayayabang na ito? Chloe, huwag kang mag-alala. Hindi naman ikinahihiya ang matalo kay Maria. Sa totoo lang, sa buong lungsod ng Liwanag, wala ni isang tao ang kayang makipagkumpara kay Maria. Mayaman si Maria, may dating siya, at may lakas ng loob siya.
Narinig ko na si Isabella Lim mula sa mataas na lipunan ng kabisera ay nanliligaw din kay Juan. Kaya sa tingin ninyo ang mas matindi, siya o si Maria? Si Isabella. Nakasakay lang siya sa tagumpay ng tatay niya. Tungkol naman sa taong iyon, hindi na siya mga abala kay Juan. Sa paraan ng pagsasalita mo, Maria, parang napag-aralan mo na siya. Ikukwento mo sa amin, dahil itong si Isabella Lim, maraming beses na tayong minamaliit. Kalimutan mo na. Hindi naman talaga importante. O baka naman wala lang talagang masabi. Narinig ko na may pumunta sa pamilya de la Cruz ilang araw na ang nakalipas. At nagdala ng 12 ng alahas. Kasama ang 1 toneladang magaspang na jade. Kaya baka naman ikaw. Ang iyon. Ganito pala itsura ni Maria Santos. Ang litrato na to, halatang Photoshop. Okay naman siya, sa tingin ko. Para sa akin, medyo ordinaryo lang ang itsura niya. Malayo sa level ng ating gwapo at eleganteng si G. De La Cruz. Anong kalokohan yan? Sinong nagsabing hindi siya bagay? Hoy, tignan mo to! Hindi pa nga kayo nagsasama. Tinatanggol mo na siya. Paano na lang sa susunod? Juan, pare, hindi mo pwedeng palayain ang babae. Kailangan mong maghigpit, paminsan-minsan. Para ganoon, masunurin siya sa'yo. Walang hiya, bastos, at makaluma. Tama na yan. Tingnan mo, ang punto ng pagpupulong kay Maria ngayon ay para matulungan si Juan sa huling pagsubok na ito. Narinig ko na sa cafe ay marami ng mayayamang babae ang dumating. Huwag kayong makipaglandian sa mga baduy na mayayamang babae. Ang main goal natin ay bantayan si Maria. Sa totoo lang, noong high school, mabait naman si Maria. Hindi mo naiintindihan. Nagbabago ang mga babae, alam mo. Ang tagal na nating hindi siya nakikita. Sino ba talaga ang alam kung anong klaseng tao siya ngayon? Maria, ang galing mo talaga. Nagbigay ka ng napakagandang regalo. Si G. De La Cruz Sr. Siguradong nababaliw na sa takot. Maria, kwentuhan mo naman kami tungkol sa iba mong istorya. Juan, nandito ka pala. At ikaw, sino ka? Ilang taon lang ang nakalipas. Hindi mo na ako nakikilala? Hindi kita maalala. Ito si Elena Reyes. Kakauwi lang niya galing sa ibang bansa. Juan, bagay na bagay siya sa'yo. Anong sinabi mo? Tama si Jose. Naalala ko noong bata pa kayo. May kasal sa pagkabata kayo, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Iyon ay isang kalokohan lang nung bata pa tayo. Hindi yun seryoso. Sa tingin ko, maganda si Elena at top-tier graduate mula sa abroad. Mas bagay siya sa'yo kaysa kay Maria Santos. Ganoon din ang tingin ko. Pagkatapos ng lahat, si Juan ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Liwanag. Baka mayaman si Maria Santos, pero wala naman siyang pangalan. Sa bagay na yon, hindi siya katapat ni Elena. Maria, ako na ang bahala dito. Tuturuan ko ng leksyon ang bastos na yon para sa'yo. Ang gago ng miyaw tao na yon. Hindi pa. Hintayin muna natin kung ano ang sasabihin nila. Kayong mga lalaki, kung gusto nyo talaga siya, diligawan nyo. Hindi sa ayaw namin. Si Chloe lang kasi. Ang tinitignan, ikaw lang, pare. Oo, tama. Tingnan mo, nakadikit ang mga mata niya sa'yo at ayaw niyang kumindat. Juan, sa'yo lang ang puso ko. Si Juan at Maria ay kasal na. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw. Kasal? Sandali lang ng kahinaan ni Juan yun. Panahon ang magsasabi. Ako ang pinakamagandang pagpipilian. Para sa kanya. Ang panahon ang magpapatunay na sina Juan at Maria ay magkakaroon ng maraming anak. Maria, sino yung pangatlo mula sa kaliwa? Gusto ko siya. Kaklase ko siya nung high school. Pagtatagpuin ko kayo mamaya. Ang galing, Maria. Pangako, mas magiging masigasig pa ako kaysa sayo. Sige. Samahan niyo akong salubungin ng bida. Nandito na ang bida. Ikaw, si Maria Santos? Tama. Ang makasalubong mo ng tulad ni Miao Tao na may ganong klasing bibig, Maria Santos, mapapahiya ka. Itong babaeng to, bakit lalo ko siyang nagugustuhan? Ano ba itong mga iniisip ko? Hindi pwede, hindi ko na mapigilan. Jose, ikaw na ang magsabi sa kanya. Ikaw si Maria Santos. Pwede bang makuha ang WeChat mo, Maria? Nako, ano ba ang sinabi ko? Bakit ko nasabi yun? Mingyu, ikaw naman. Maria, ikaw, ang ganda-ganda mo talaga ngayon.
Hoy, kayong mga lalaki, nandito kayo para nakawin ang babae ko. Tama ba? Well, Juan, ito, hindi talaga kasalanan nila. Ako. Sa totoo lang, sa tingin ko dapat subukan nila. Wow, ang dami ninyo. Ano ba ang problema ninyo? Narinig ko na sobrang pihikan si Jose. Hindi siya nagbibigay ng atensyon sa mga babae, kahit gaano pa kaganda ang mga yon. Ano ba ang nangyari sa kanya ngayon? Pwede kaya? Masyado bang kaakit-akit si Maria? Maria Santos, alam mo ang gamo. Ang isang ulan mo. Dapat ibigay mo na lang ang WeChat mo. Buisit, ang lakas naman ng skill na hindi mapigil ang alindog na ito. Paano na kung makakalabas ngayon? Maria, sumama ka sa akin. Kailangan kitang kausapin. Juan, magsalita ka ng magsalita, pero huwag mong gagalawin si Maria. Dito mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin. Oo, si Maria ay para sa ating lahat. Huwag kang makasarili. Kaya pala sabay-sabay kayong dumating para tulungan ako. Para lang agawin ang babaeng mahal ko, ha? Juan, tama sila. Kung ano man ang gusto mong sabihin, dito mo na lang sabihin. Hindi namin hahayaang kunin mo ang aming mabait at kaibig-ibig na si Maria. Oo, si Maria ang aming kolektibong minamahal. Walang may karapatang mag-isa sa kanya. Pati ba kayo? Kalaban ko na rin? Diyos ko, ang lakas talaga ng sistemang ito. Hindi mapigil ang alindog. Hindi masama. Lalaki, babae, matanda, bata, lahat nahuhulog sa bisa nito. Tumahimik kayong lahat. Makinig kayo sa akin. Juan, hindi kami aalis. Dito mo na lang sabihin ang kailangan mong sabihin. Maria, kahit na legal na tayong mag-asawa, hindi pa kita na ipapakasal ng maayos. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga taong ito, nais kong hingin ng pormal ang iyong kamay. Noong high school pa, nabighanin ako sa'yo, pero duwag ako noon. Kami lang niya. Ay magkaibigan lang, wala nang iba. Pagkatapos ng graduation, bigla ka na lang nawala. Hinanap kita ng husto, kahit saan. Nang mahanap kita ulit, na-realize ko na pareho ka pa rin. Dalisay ang puso. Sasama ka ba o hindi? Diretsuhin mo na. Huwag kang mag-atubili. Kailangan ba kitang magmakaawa? Delivery. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang pag-ibig. Hindi na ko magiging duwag. Lalakasan ko na ang loob ko para ipahayag ang nararamdaman ko para sa'yo. Maria, nanunumpa ako. Ako, si Juan de la Cruz. Si Maria Santos lang ang mamahalin ko habang buhay. Kapag sinira ko ang sumpang ito, sana'y tamaan ako ng kidlat. Walang reaksyon ng sistema. Galing sa puso ang mga sinabi ni Juan. Hindi siya nagsisinungaling. Maria, pakasalan mo ako. Ako? Ay hindi pumapayag dito. Hindi kami pumapayag. Oh,